Yang ba kung hindi siya ginawang presidential economic advisor ay magkakaroon ng ganitong impluensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may impluensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea. Pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang adik ang gumagamit ng shabu. So Mr. Chair, to wrap up, there are 3 take-out points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok na kasabay nung war on drugs, maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala marami ang pinapapasok, baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy. Tagal na po ako sa gobyerno. Pero 17 years ka sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs alone, Your Honor. Sa tagal mo sa Bureau of Customs, ito ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, impluensya na ginagamit na nanggagaling sa Office of the President or people related to the Office of the President? Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng presidente. Ibig sabihin, base doon sa allegation mo, if we believe and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa 17 taon sa customs, and where were you before that? Your Honor, I was with the CIS. Sa CIS? Customs. Then, Before customs? Bureau of Customs, Your Honor, I was assigned from the beginning. I was already Okay. at the CIS. So 17 taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidenteng dinaanan mo? 3 ba o 4? 3 presidenteng nadaanan mo or 3 administrasyon? 4. 4. President Lord. Can you say that this is somehow irregular? Hindi Very irregular, pangkaraniwan? Your Honor. Okay. Nasabi mo na merong tumawag, may nagpakilala sa iyo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abellera Jr., kay Small. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Mans Carpio? Your Honor, siya mismo nagsasabi. Sa tingin mo ba himself. kapanipaniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo on number 4, you made mention of always. Pag always ba, once a month, twice a month? Sa nangyari po, please enlighten us. 3 times o 4 times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice. Or once a month, thrice. 1 to 3 times. Sabihin na natin, umaabot ba ng 5 times a month? Mga 3 to, well, pwede, Your Honor, 3 to 5 times. 3 to 5 times a month. At direkta mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Ay, nag-meet kami, Your Honor, 3 times or 4 times. Okay. Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na claim ni Small na siya ang partner at trusted ng 3 tao na malalaki. Ibig ba sabihin, may aligasyon na si Michael Yang, si Congressman Pulong, at si Attorney Mans Carpio ay magkasosyo?
Magkakasama, Your Honor. Ano pong Silang ibig tatlo. sabihin ng magkakasama? If we translate it to a business entity. Magkasama sila sa pag-impluensya para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. So parang tinitingnan mo na sila ay influencer, parang Yes, ganon. Your Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodegero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, Your Honor, kasi yung mga missing containers, may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Magtataka na lang sila ang bilis ng babaan, alisan, paglipat ng kargamento at nakikita nila na iba ang laman. Then, sinasabi na wag na kayo maingay ha. O yun na yan. Ito sa amin na to, bahala na kayo, bayad na kagad. Your Honor, Okay. always yan sa mga bodigero. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga tawag ba na ito ay related doon sa mga shipment sa customs or hindi? Related po sa mga sa customs. Pag tumatawag po ba, napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no, dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang nilalabas nila per week. Hindi, ibig ko sabihin, kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intensyon ay tumawag para sa specific shipment or container or baka naman tumatawag sa'yo at sinasabing, pare, punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. Then, So ang tawag is very specific for certain shipments and containers. yes, hindi ko na po kinukuha, sinasabihan ko na lang, pare, okay na, hindi naman kailangan nyo ako tawagan. Hindi naman kami nakikialam ng mga Follow-up shipments. question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin nating suspicious containers? Yung iba ho, na-hold, pero pag sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang ma-hold. Kaya pag sa kanila, dire-diretso yan, 100 containers, dire-diretso. So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pang-amoy mo at pandinig mo ay bukas. Alam mo namin ang nangyayari, pero wala na dahil merong impluensya na napakalaki at napakahirap banggain. Okay. You also mentioned of overstaying cargoes. Can you laymanize to all of us? Ano po bang ibig sabihin ng overstaying cargoes? At dito kasi sa iyong affidavit ay parang nag-i-imply na kapag overstaying ay tila meron siyang laman na illegal. Yes, Your Honor. Hindi naman totally lahat dahil minsan kulang ang papilis kaya nag-overstaying, nag-aaminda. Pero most common pagka-overstaying, ibig sabihin po niyan, sana tama pa ako, hindi ko nabasa ang batas, ang memo, pero more than 30 days. All shipments coming from or coming in must be accounted for. Bakit hindi lumalabas at tumatagal sa yarda? Kaya maraming container na natatingga. Dahil yan po yung mga overstaying, ang gusto nila lang gawin kung anong gustong mangyari, yan yung mga pinapalusot, walang papeles. Yung sabi ko nga kanina, siniswing, yun yung mga missing container, pag nakachimpo, palalabasin nila. Linawin lang po natin ulit ha. Pag sinabi mo, kasi dito sinasabi mo, may pinagdudahan kayo na overstaying cargoes under VECABA trading shipment. Ang ibig po ba sabihin nito, overstaying, kapag ang isang cargo or the certain cargoes are overstaying, it simply means pwede na siyang pikit mata ka na. Yun ba yun? No, Your Honor. Ibig sabihin po, walang naglalodge ng entry, walang nagpo-process ng dokumento niya sa Kaya loob nga. ng 30 days ng Bureau of Customs. Sometimes magiging suspicious ka na bakit walang gumagalaw sa kargamento na yon. Bakit hanggang nandoon pa? Parang ginagawa siyang ghost. Yes, Your Honor. Okay. So, ang overstaying cargoes are actually real cargoes but are transformed into ghost cargoes. Nangyayari pag nawala na. Nandiyan siya,
pero kunyari hindi nyo nakikita. Okay. Moving forward, may sinabi ka kasing politiko na kalaban. And earlier you mentioned that it was former Senator Sonny Trillanes. Yes, Your Honor. Can you expound on this? Ano po ang naging circumstansya? Your Honor, nung nandun ako, alam niyo, Your Honor, when I was arrested ng NBI, headed by then Attorney, I think, Dimaano, sinabihan niya kagad ako na ako may direct link, may direct line kay Secretary. Kung anong gusto mo, sabihin mo. Sabi ko, for what? Teka, paki-expound po. Sinabing may You have direct 1 minute. line kay May direct Secretary. link siya kay Secretary, yung nag-aresto sa akin. Secretary sino po? Department of Justice. Okay, sinabi na may direct line kay Secretary, dalawa ang naging DOJ Secretary, Secretary Aguirre and Secretary Maynard Guevara. During that year, Your Honor, Maynard Guevara. Okay, sino ang connected kay Secretary Si Maynard? Attorney Dimaano. NBI po, team leader ng NBI Port NAIA. Ano ang naging kautusan nila sa'yo? I-serve yung warrant. Then kung may kailangan ako, sabihin ko kaagad at may direct line siya kay Secretary. Ano ang relationship doon sa kay former Senator Sonny Trillanes? Your Honor, binabasa ko na meron silang gustong gawin na hindi nila ako madiretso na mag-alabikoy. Dumating po ako sa NBI, ganun din ang sabi nila sa akin. Hindi po ako nag-o-offer. Kasi anong i-offer ko sa kanila na may sasabihin ako. Hanggang sa paulit-ulit po kami wala po akong sinasabi. Hanggang sa, nung dinala na nila ako sa jail, tinorn over ako sa jail, after the trial, naisipan kong tumawag. Dahil tumawag ako, dahil may mga padala akong sulat, dahil siyempre gusto kong lumabas. Sabi ko, Please. WPP, bakit ka ako nakakulong ako? So, Please, Papa. papadala po ako ng sulat sa NBI kung paano nila ako matutulungan. Yung pala ang gusto nila ay pumirma ako sa report na gusto nila, nakasama si ex-Senator Trillanes. Anytime kukunin nila ako kagad. Ibig sabihin may lumapit sa'yo from NBI at yung NBI na yon ay nag-name drop at sinabing malapit siya kay Secretary Maynard Guevara at meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. Your Honor, hindi po si Atty. Dimaano hiwalay na. Nag 2 months na ako sa NBI, nahuli na ako ni Atty. Dimaano, nalabas na ako sa NBI, napunta na ako sa jail. So ibang tao na po yung kausap ko doon sa NBI. Isang deputy director na po ng NBI. Hiwalay na po yung kay Atty. Dimaano. Ang ibig mo sabihin ay nagkakaroon ng deflection. Opo, Your Honor. Opo, Your Honor. Congresswoman Garin, your time is up. Okay, let me wrap up, Mr. Chair. Mr. Chair, nasabi mo kanina nung ikaw ay nagbibigay ng iyong affidavit na madaldal si Michael Yang. Tama po ba? Maano po? Madaldal? Hindi po, si Abellera. Si Abellera Opo. madaldal. Opo. Okay. Sa pananaw mo, si Michael Yang ba kung hindi siya ginawang Presidential Economic Advisor ay magkakaroon ng ganitong influence o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil ma-impluensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea. Pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang adik ang gumagamit ng shabu. So, Mr. Chair, to wrap up, there are 3 takeout points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok
nakasabay nung war on drugs. Maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala marami ang pinapapasok. Baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy Guban dahil alam niya ang proseso. Pangalawa, nakakabahala po na tila napunta ang pananaw natin dito sa mga maliliit na taong pinapatay, pero apparently, nagkakaroon ngayon ng testimonya na maraming itinuturo at nasisira ang buhay nila para pagtakpan kung sino man ang talagang nasa likod ng ito. Third and last, Mr. Chair, I believe that we need to look into the process of how these missing containers or yung bang totoong container, kung sinabi ni Congressman Baronda, shabulized, dito naman tatawagin natin multolized. Trust in your leadership that this Quad Committee will leave a legacy to the Filipino people wherein there is a real drug war and real criminals are the one that are made accountable. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Green. The next to interpolate is Congressman Sergio Dagook. You have 5 minutes so that we can pursue other issues after the Guban's testimony, because we have invited several resource person for today's hearing. So, since there will be more hearings to be scheduled by the Quadcom, we will probably be able to ask questions at on Pogo. However, with Mr. Guban, I have some clarificatory questions habang nandito siya. Nung tinanong ka, Mr. Jimmy, in one of the members of the committee kung ilang taon ka na sa Bureau of Customs, ang sagot mo ay 17 years. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Nung tinanong ka din kung is this the first time in your 17 years sa Bureau of Customs na mayroong nag-intervene sa inyong huli, ano po yung sagot mo ulit? Only the past administration, Your Honor. Doon lang po ako naka-experience. Ano yung sagot mo first time na nag-intervene at nag-impluensya? This is your first time na parang malapit sa presidente. Ganun po ba ang ibig mong sabihin? Ano, wala. Nag-intervene pero hindi lang malapit sa presidente. Ang ibig kong sabihin, marami ka ng karanasan na may nag-influence, nag-intervene sa mga huli nyo. Pero hindi lang malapit sa presidente. This is the first time lang na yung nag-intervene ay malapit sa presidente. Tama po, kahit hindi malapit sa presidente. Your Honor, wala po. Tinitingnan lang, kinokorek lang ang mga importation. Kung may diferensya, makikiusap na ito magsasabit kami ng papilis, but not as an influence to facilitate the easily release of the containers. So ibig sabihin, may nag-influence kasi kanina, maraming mga overstaying. At nung tinanong ka, ano yung mga overstaying container? Honor, ibig sabihin po ng overstaying, nandoon na yung cargo sa isang port. Halimbawa, in 30 days na dapat ay ina-account kung sino at paano nakarating yung container na doon at bakit walang nagkiklaim. Mr. Chair, this is yung nagdala niyan, mga cargo ship, no? Mga importer na anong barko yung nagdala, dapat may imbestigahan. Kasi sa pagkakalam ko, normally, wala namang barko na bakit makarating dyan yung mga container na yan kung wala naman palang dokumentasyon sa pagkarga pa lang sa barko, medyo imposible na undocumented yun. Mr. Jimmy, Yes, sir. sabi mo, no kay General Quinto. Tama po ba? Your Honor, sinabi ko po kay General Quinto dahil siya po ang aming Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. By the way, ano po yung specific na plantilla position mo sa Bureau of Customs? Your Honor, I am an intelligence officer. And during that time, Your Honor, I was the chief ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Port of Manila.
Mr. Chair, ilan po ba yung tauhan mo nung time na yon? Around 17 or more or less more than about 30, Your Honor, plus the unorganic, casual, contractual, or more than 30 plus. Mr. Chair, sino po yung pinaka-head doon sa section or whatever is that office wherein pinamunuan mo? Sino yung pinaka-head mo? Your Honor, from my position, ang kasunod na po nun ay Intelligence Division Chief, then Director. But sa akin po, ako po ay directly reporting to the Office of the Director, kay Director Albani po. So, sino yung director na nakaupo noong time na yan, Mr. Chair? During that time, Your Honor, it was Director Albani. Pero nag-ano siya, din pinalitan ni Director Tasio. Mr. Chair, bakit ka, nung nahirapan kayong buksan, bakit ka nagre-report kay General Quinto? Hindi doon sa hipi mo. No, Your Honor, General Quinto, wala doon ang director namin. He was our Deputy Commissioner. Mas mataas po kaysa sa director. Kasama ko po kasi. Siya po ang sumama doon sa port at siya po ang Deputy Commissioner for Intelligence Group. Mas doon po, mas mataas po sa director. So, pwede ba yun? Pwede ba yun na i-bypass mo yung, Mr. Chair? I-bypass mo yung hipi mo sa section ninyo? Your Honor, during that time, wala po yung director. So, General Quinto was there. Itong allegation na si Mr. Itong si Vicaba Trading owned by Vidasto na siguro na dami itong kumpanya na to. Hindi kinamin niya rin po. Mr. Chair, gusto ko lang malaman yung based on the account after the hearing of the Blue Ribbon Committee or based on your account nung nangyari actually yung pangyayaring ito? Your Honor, yan po yung pangyayari na katotohanan na ginawa ko ngayon. Hindi. Kasi sa Blue Ribbon. So, ang ibig po bang sabihin yan, hindi ito based on the account nung nangyari itong kaso na to bago nag-Blue Ribbon? Doon po, Your Honor, bago pa po mag-hearing, alam na namin na yan. Ngayon, pag-hearing, Itong statement mo na dami ni Mr. Punitsin, itong Vicaba, ay nalaman mo na nung time na nag-investigate kayo sa Vicaba. yes, Your Honor. Itong mga documents na to, mga information, ay nasa posisyon mo pa hanggang ngayon. Your Honor, pwede ko pong hanapin, pero that will also be attested during the hearing ng Blue Ribbon Committee. Pero pwede ko pong hanapin, Your Honor. Mr. Chair, finally, I would like to manifest, kasi yung line of questioning ko sana ay sa Pogo, I would like to manifest that in the next hearing, the Department of Labor and Employment in the Provincial Officer of Dole and the Regional Officer of Dole were on the provinces and the social security system. Kasi this is again in the aid of legislation. Nangyari yung mga pugo na yan dahil marami tayong agency na hindi ginagampanan yung kanilang tungkulin. Katulad ni Pagcor, next hearing na lang, no? Kasi hindi ko nagustuhan yung pauling